Isang magandang araw po sa inyong lahat. Tayo muli magkakaroon ng verse of the day from 1 Peter chapter 1 verse 24 to 25. In verse 24, for all the flesh is like grass, and all its glory like the flower of grass. The grass withers, and the flowers falls. Verse 25, but the word of the Lord remains forever. Salamat sa salita ng Panginoon. Dito sa mga talatang ito ang buhay ng mananampalataya ng Panginoong Jesucristo ay sumusunod tungo sa hindi mga nabubulok na inaasahan niya sa kanyang buhay. So ginamit ni Apostol Pedro ang nabanggit doon ni Propeta Isaias doon sa Isaiah chapter 40 verse 6 and 8. Sabi dito, sinasabi ng isang tinig, ikaw ay dumaing, at sinabi ko, ano ang aking idadaing? Lahat ng laman ay damo, at lahat niyang kagandahan ay parang bulaklak ng parang. Verse 8, ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Ito po yung napakalinaw na makikita natin dito doon sa mga bagay na mabubulok at hindi mabubulok. So maliwanag ang laman o flesh, yung ating katawang lupa, ibig sabihin ay mabubulok. Tulad ng mga namatay na ating mga kapamilya o mga mahal sa buhay. Na itinulad ni Pedro sa damo na mamamatay, malalanta. Kaya nabanggit doon sa verse 24, all flesh is like grass, and all its glory like the flower of grass. Ganyan mangyayari sa ating katawang lupa. Gaano man ito kaganda o katikas nang nabubuhay ang tao, darating yung panahon sa ganitong kalagayan na mabubulok. Na siyang binigyan diin, maging po ng ating mga naunang mga reformers during 16th century, na kung saan nakatuon sa mga bagay patungkol sa ebanghelyo, natutungo doon sa buhay na walang hanggan, at hindi sa mga bagay na nabubulok. Kaya sabi nga doon sa ating talata, the grass withers and the flowers falls. Ganyan ang mangyayari sa tao, mayroong pagkabulok. Subalit, may hindi mabubulok. Sabi nga sa verse 25, but the word of the Lord remains forever. So anong hindi mabubulok at hindi maglalaho? Ang salita ng Panginoon. At ito'y mananatili magpakailanman. Taliwas ito sa nangyayari sa laman na mayroong pagkabulok. Ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili. Kaya yun yung pinanghawakan ng mga reformers na ibinahagi ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Dahil ang salita ng Diyos, it remains forever. Hindi ang tradisyon ng tao na idiniragdag sa kasulatan, kundi ang tradisyon ng Biblia na tanging daan ng kaligtasan na hindi mabubulok katulad ng katawang lupa na mabubulok. Ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili sa sino mang sumampalataya at nagsising makasalanan. Nanawa, ito yung paghariin natin sa ating buhay, na siya maging laman ng ating puso't isip, na hindi maglaho yung kanyang kaloob ng bagong buhay tungo sa buhay na walang hanggan. Nawa po meron tayong natutunan sa ating verse of the day from 1 Peter chapter 1 verse 24 to 25. Pagpalain tayo ng Panginoon. God bless you po.